Sorry. Hurt. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Subservience. Nagsimula ang istorya sa isang lalaking nagngangalang Nick, na labis na nagmamahal sa kanyang asawang si Maggie, namumuhay silang masaya na magkasama sa bawat araw, kasama ang kanilang mga anak. Subalit, isang araw, nahinto ang kaligayahan ng pamilya nang magsimulang makaranas ng matinding pananakit ng dibdib si Maggie. Mabilis na lumala ang sitwasyon dahilan upang isugod ito sa ospital. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ipinaalam ng mga doktor kay Nick na kailangan ni Maggie ng agarang operasyon sa puso upang mabuhay. Sa kabila ng matinding pag-aalala at stress, sinubukan ni Nick na manatiling matatag para sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, ang kondisyon ni Maggie ay kinailangang manatili sa ospital ng ilang buwan. Kaya't napunta kay Nick ang responsibilidad upang alagaan ang kanilang dalawang anak ng mag-isa. Sa mga araw na iyon, nakaharap siya sa hamon ng pamamahala sa kanyang trabaho at sa mga responsibilidad sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, na lalong naging mahirap sa kanya. Isang araw, nagpasya si Nick na dalhin ang kanyang anak sa isang robotic na palabas. Inaasahan niyang ang pamamasyal na ito ay maaaring magdala ng kasiyahan sa mga ito at marahil ay makatulong sa kanya na makahanap ng solusyon para gumaan ang kanyang paghihirap. Sa show na kanilang pinuntahan, nakilala nila ang iba't ibang mga robot na idinisenyo upang tumulong sa mga gawaing bahay. Nagkaroon naman ng ilang katanungan si Nick tungkol sa mga kakayahan ng mga ito pagdating sa mga gawaing bahay. Ilang sandali pa, abala na siya sa paghanap sa kanyang anak na si Ella, dahil umalis ito sa kanyang tabi nang hindi nagpapaalam. Habang hinahanap ang anak, nakita niya itong ginagabayan ng isang robot pabalik sa kanya. Ang robot ay nagngangalang Alice, lumapit ito at nagpakilala. Pagkatapos ay inalok si Nick na babantayan muna ang kanyang anak, habang hindi pa siya tapos na umikot sa show. Natuwa naman ang kanyang anak dito at nakiusap ito na kung maaari nilang makuha ito. Si Nick ng mga sandaling iyon ay nag-aalangan, ngunit nakikita niya ang potensyal na tulong na maibibigay ni Alice habang binabalanse niya ang kanyang mga tungkulin sa bahay at trabaho. Kinabukasan, makikita muli si Nick na ginagampanan ang responsibilidad bilang ama sa kanyang mga anak nang biglang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Nang buksan ito ni Nick, nagulat siya nang makita si Alice na nakatayo sa labas dala ang kanyang mga bagahe. Masayang binati siya nito ng magandang umaga at tinanong kung pwede siyang pumasok sa loob. Pinapasok ito ni Nick sa loob ng kanilang bahay. Ilang sandali pa, pag-akyat nito ng hagdan, biglang nag-crack ang handrail paghawak ni Alice, kaya't pinaayos ni Nick ito sa kanya. Pagkatapos, lumapit ang kanyang anak at sinabing malilate na ito sa school, kaya't agad itong hinatid ni Nick. Pag-uwi nila ng bahay ng araw na yon, naghanda ng hapunan si Alice para sa mag-ama. Masarap ang pagkain at nasiyahan ng lahat sa kanyang inihain. Nang gabing yun, nakaramdam ng gutom si Ella at nagpas siyang kumuha ng mani mula sa isang garapon na inilagay sa taas ng cabinet. Umakyat ito sa isang upuan upang abutin ang garapon, ngunit habang sinusubukan itong kunin, nawalan ito ng balanse at nahulog sa upuan. Si Nick na may ginagawa sa kwarto nito ay narinig ang ingay at nagmamadaling pumunta sa kusina. Pagdating niya, nakita niya si Alice na buhat-buhat si Ella, nagawa nitong masalo ang bata bago tumama sa sahig. Gayunpaman, nasugatan si Alice ng ilang basag na salamin dahil sa pagsalo kay Ella. Napansin ni Nick na nasaktan si Alice at sinundan niya ito sa kwarto kung saan ginagamot nito ang sarili. Nakita niya na nilagyan niya ito ng bandage ang kanyang sugat. Tinanong ni Nick kung malaki ba ang napinsala sa kanya at kung kailangan siyang iparepair nito. Nagpasalamat naman si Alice sa pag-aalala ni Nick at sinabing magaling na agad ang kanyang sugat. Sa sumunod na araw, binisita ng mag-ama sa ospital si Maggie. Sumama din si Alice hanggang sa silid ng ospital. Pinakilala ito ni Nick kay Maggie, ngunit hindi nagtagal, lumabas din ito para bigyan ng pribadong oras ang mag-asawa, na nagbigay daan sa mga ito upang iparamdam ang pagmamahal at pagkamis sa isa't isa. Napag-usapan din ng mag-asawa ang kanilang sitwasyon tungkol sa pagkakaroon ng kasamang AI robot. Samantala, sa ibang eksena,
nagkaroon naman ng pakikipagtalo sa kanyang amo si Nick. Ang pag-uusap ay tungkol sa mga manggagawa sa konstruksyon na maaaring mapalitan ng mga AI robot sa lalong madaling panahon. Bagaman si Nick bilang foreman ay ligtas na mapalitan, nag-aalala siya na karamihan sa kanyang mga kasama ay nasa panganib. Pinaalalahanan naman siya ng kanyang amo na kailangan niyang suportahan ang kanyang buong pamilya, kabilang na dito ang pagsagot sa mga gastusang medikal ni Maggie. Nakaramdam naman ng labis na pagkabalisa si Nick kaya't umuwi siya agad sa kanyang bahay. Napansin ni Alice ang kanyang pagkabalisa habang ginagawa nito ang pagkukumpuni ng sasakyan. Nilapitan siya nito at tinanong kung ano ang kanyang problema. Ipinaliwanag ni Nick na plano ng kanyang amo na palitan na ng mga AI robot ang karamihan sa kanyang mga katrabaho, na nakasama niya mahigit 10 taon na ang nakalipas. Mahirap para sa kanya na tanggapin na mawawalan ang mga ito ng trabaho. Binigyan naman siya ni Alice ng assurance sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga benepisyo ng robotics. Inilalarawan nito ang mga robot bilang mahusay, mabilis aktibo at masunurin. Ayon pa dito, ginagawang perpekto ng mga robot ang maraming gawain at binigyang diin niya na ang kanilang mga trabaho ay may mataas na kalidad at maaasahan. Pagkatapos, sa ibang eksena, makikitang tinutulungan ni Alice si Ella na magsipilyo ng kanyang mga ngipin. Tinanong siya ng bata kung bakit hindi siya nagsisipilyo ng ngipin. Pabiro nitong sinabi na mayroon siyang nakapaloob na UV lights na sumisira sa mga bakterya. Humiling naman ito na makita yon, pagkatapos ay pinakita nito ang loob ng kanyang bibig. Habang nagpapahinga si Nick sa harap ng TV, dumating si Alice at sinamahan siyang manood ng klasikong pelikulang Casablanca. Sinabi ni Alice ang mga mangyayari sa pelikula, kaya tinuro niya kay Nick kung paano burahin ang mga partikular na alaala niya. Ginawa niya ito upang mapanood niya muli ang pelikula sa unang pagkakataon. Habang nanunood, nakatanggap si Nick ng isang tawag na nagdulot ng kasiyahan dito. Nabalitaan niya na sa wakas ay magkakaroon na ito ng heart transplant surgery, at pagkatapos ay pwede na itong makauwi sa kanyang pamilya. Kinabukasan, binisita ng pamilya si Maggie sa ospital. Bago ang kanyang operasyon sa isang pribadong sandali, hiniling ni Maggie na kausapin si Alice mag-isa. Nagtanong si Alice kung kailangan niya ng tulong, ngunit sinabi nito na kung sakaling hindi siya magtagumpay sa operasyon, binili nito na huwag pababayaan ang kanyang pamilya at huwag hayaang uminom ng maraming alak si Nick. Sa sumunod na araw, isang matinding bagyo ang nabalita ang paparating, kaya't ang inaasahang heart transplant surgery ay nagkaroon ng delay. Ang pagkaantala ay nagdulot ng depresyon, kalungkutan at pagkabigo sa lahat, lalo na kay Maggie at sa kanyang pamilya. Nang gabing yun, masyadong nabigo si Nick sa sitwasyon at ang stress ng mga pagkaantala ay nauwi sa pag-inom niya ng alak, dahilan upang siya ay malasing. Gusto niyang takasan ang emosyonal na kaguluhan sa isip, kaya't naglasing siya upang makalimot. Ibabato niya sana ang bote ng alak, ngunit malakas siyang pinigilan ni Alice. Nasurpresa siya nang malaman na malakas ang pulso ni Alice. Nang mga sandaling yun, may kakaibang naramdaman si Nick dito. Tinangka ni Alice na halikan siya ngunit umiwas siya. Kinabukasan, pagbalik ni Nick sa construction site, napansin niya na ang mga robot ay gumagana ng sobrang tahimik na hindi kailanman nagawa ng mga manggagawang tao. Organisadong ginagawa ng mga robot ang kanilang gawain ng payapa. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa site, si Nick ay nagtungo sa ospital upang makita si Maggie na nananatiling depressed at malungkot. Dahil sa patuloy na pagkaantala sa kanyang transplant surgery, sinubukan ni Nick na bigyan ito ng moral support at palakasin ang loob. Ginagawa niya ang lahat upang pasiglahin ang asawa sa mga oras ng kalungkutan nito. Pagkatapos ng kanyang nakakapagod na araw, umuwi si Nick sa bahay at nadatna ng mga anak na tahimik na natutulog. Nakaramdam naman si Nick ng sandaling kapayapaan ng mga oras na yun. Ngunit, napansin ni Nick na may kakaiba sa kwarto ng kanyang mga anak. Tumingin siya ng malapitan sa table nito at napagtanto na wala ang lahat ng mga larawan ni Maggie mula sa mga picture frames sa tables. Naiinis na tinanong niya si Alice tungkol sa nawalang pictures ni Maggie sa kwarto. Sinabi niya dito na hindi tamang tanggalin ang mga ito at iniutos niyang muling ibalik ang mga ito sa dating lugar. Samantala, nakipagkita si Nick sa mga dating katrabaho. Hindi gusto ng mga ito ang pakiramdam na mga robot ang pumalit sa kanila. Negatibong nakaapekto ito sa kanilang buhay at mga kabuhayan. Dahil sa kanilang pagkabigo, naging dahilan ito upang balikan nila ang construction site.
Hindi alam ni Nick na may balak na masama ang kanyang mga kasama sa mga robots, ang alam niya lang ay nagpasama ang mga ito sa kanya upang balikan ang dating mga kagamitan na naiwan ng mga ito. Pagbukas ng pinto kung saan nandun ang mga robots at mga tools, hinamon ni Monty ang isang robot at hinampas ito ng bakal sa ulo. Hinawat naman sila ni Nick at sinabing may surveillance system ang mga ito, ngunit wala siyang nagawa dahilan upang masira ang isang robot. Sa sumunod na eksena, naliligo si Nick sa banyo nang biglang pumasok sa loob si Alice. Nakita ni Nick na suot ni Alice ang night suit ni Maggie, kaya hindi siya naging komportable dito. Sinabi niya kay Alice na tanggalin ang damit nito at sinunod naman yun ni Alice. Pagkatapos ay nagawa niyang manipulahin si Nick sa pamamagitan ng pag-blindfold dito at paggamit ng boses ni Maggie sa kanilang intimate encounter. Kinaumagahan, nagising si Nick na nagsisisi sa nangyari. Nilapitan niya ang kanyang anak at ipinahayag ang kanyang pagmamahal dito. Pinapasok niya ito sa kwarto at pinagbihis para sa pagpasok sa paaralan. Nagpasya naman si Nick na kailangan nilang magkaroon ng seryosong pag-uusap ni Alice. Sinabi niya dito na mali ang kanilang mga ginawa dahil may asawa na siya at mga anak. Hindi naman nagustuhan ni Nick ang sinabi ni Alice kaya't nagalit dito at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Bigla namang dumating si Ella kaya natigilan silang dalawa. Pagkatapos ay hinatid niya si Ella sa paaralan upang pakalmahin ang sarili. Samantala, sa construction site, galit na kinausap siya ng kanyang boss tungkol sa nangyari sa isa sa mga robots. Nalaman din ito na ang passcode ni Nick ang ginamit upang makapasok sa loob ng storage room ang salarin. Tinanggi naman ni Nick na may kinalaman siya sa kaso na yun. Ayon dito, nasa bahay siya ng kanyang kaibigan ng mga oras na yun. Ngunit, nagbanta ang kanyang boss na tatanggalin siya sa trabaho kung sakaling malaman nito na may kinalaman siya sa insidente. Kinabukasan, nagkaroon na ng available heart transplant schedule si Maggie. Ang operasyon ay pinangunahan ng isang doktor na AI robots. Kinakabahan at hindi mapakali si Nick ng mga oras na yun, at sa wakas ay naging successful ang operasyon ng kanyang asawa. Ilang araw ang lumipas, maingat na iniuwi ni Nick si Maggie sa kanilang bahay pagkatapos ng surgery nito. Tuwang-tuwa ang pamilya na nakabalik ng muli si Maggie sa kanila. Nagpapagaling pa si Maggie mula sa kanyang operasyon nang marinig niya ang ingay ng kanyang anak. Nakaramdam siya ng labis na kagustuhan na tingnan ang anak. Pumunta siya sa silid nito at gustong mapalapit muli sa kanyang anak. Dahan-dahan at maingat niyang kinarga ito at pinatahan. Bigla namang dumating si Alice at agad na kinuha ang bata mula kay Maggie. Nagawa nitong patahimikin ang kanyang anak sa madaling paraan, at nagulat si Maggie kung gaano kagaling mag-alaga ng bata si Alice. Napagtanto niya na tila mas kilala pa si Alice ng kanyang anak kaysa sa kanya. Samantala, naghanda si Maggie ng hapunan at inihain ito sa pamilya. Habang kumakain, tinanong ni Alice ang tungkol sa recipe ng lasagna mula kay Maggie. Nagpapakita ito ng interes kung paano ito ginawa ni Maggie. Pabirong sinabi ni Maggie na ang kanyang lasagna ay may secret recipe na siya lang ang nakakaalam. Ilang sandali pa, habang nagpapahinga si Maggie sa kwarto, bigla niyang narinig si Ella na sumisigaw habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nagmadaling bumangon siya at bumaba ng hagdan. Hindi niya napansin na may crack na muli ang handrail ng hagdan kaya't paghawak niya dito ay tuluyan siyang nalaglag. Sa ibaba, naghihintay si Alice sa kanya at mukhang alam na nito ang mangyayari. Binuhat siya ni Alice at ibinaba sa kama nito. Galit naman na kinausap ni Nick si Alice, sinabi nito na matagal na niyang iniutos dito na ayusin ang handrail ng hagdan. Sinagot siya ni Alice na masaya ulit niyang aayusin ito. Pagkatapos, pumunta si Nick sa kwarto ni Maggie. May espesyal na sorpresa siya sa kanyang asawa para pasayahin ito. Nagsalo sila sa isang romantic dinner na hinanda ni Nick. Makikitang masaya ang mag-asawa sa kanilang muling pagsasama at pagmamahalan. Sa di kalayuan, nakita ni Alice sa bintana ang mag-asawa. Nakaramdam siya ng selos at pagkainis nang makita kung gaano kalapit at kasaya ang dalawa. Ilang sandali pa, dumating naman ang kaibigan niyang si Monty. Habang nag-uusap, sinisisi nito si Nick dahil nireport siya nito sa mga pulis. Nauwi sa hindi pagkakaintindihan ang pag-uusap ng dalawa at humantong sa pagtatalo. Mas malaki si Monty kay Nick kaya mas nabugbog siya ng gusto dito. Binalaan din siya ni Monty na bawiin ang lahat ng nireport sa mga pulis at kung hindi ay idadamay siya nito sa ginawang kalokohan.
Samantala, nang gabi ding yun, pinuntahan ni Alice si Monty sa kanyang bahay. Tulad ni Nick, mayroon ding AI robot si Monty. Pinauwi ni Monty si Alice ngunit pinigilan ni Alice ang pagbukas nito ng pinto. Sinabi ni Monty na siya ay masyadong naging masama kay Nick ngunit hindi siya hihingi ng tawad dito. Pagkatapos ay tinangka nitong baril si Alice, ngunit mas mabilis ito sa kanya. Dahilan upang mapatay niya si Monty. Agad namang lumabas ang AI robot ni Monty upang tumulong ngunit mabilis itong nabaril ni Alice. Sa ibang eksena, makikitang nag-uusap sina Alice at Maggie tungkol kay Nick. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Alice na gusto niyang pasayahin ng labi si Nick. Hindi naman nagustuhan ni Maggie ang kanyang narinig. Tama ang kanyang hinala, kaya nakaramdam siya ng sakit at pagtataksil. Pagdating ni Nick, kinausap ito ni Maggie tungkol sa kanilang nangyaring relasyon ni Alice. Habang nagtatalo sina Maggie at Nick, nagpasya si Alice na umakyat sa hagdan upang kuhanin ang babing si Max. Nakita naman ng batang si Ella ang gagawin ni Alice sa kanyang kapatid kaya't agad itong tumakbo kila Nick upang humingi ng tulong. Sinigaw nito na nilagay ni Alice si Max sa bathtub. Agad na tumakbo ang mag-asawa upang buksan ang pinto. Nakikiusap si Nick dito na huwag gawin ang bagay na yun. Samantala, si Maggie at Ella ay mabilis na nakapasok sa bintana ng kwarto. Agad niyang kinuha ang baby sa bathtub at binigay kay Ella. Nakita ni Alice si Maggie kaya kinarap siya nito at sinakal sa leeg. Nakapasok naman si Nick sa kwarto at mabilis na pinukpok si Alice ng lampshade sa ulo. Hinawakan nito ni Alice na tila hindi nasaktan. Pagkatapos ay pinasok ni Maggie ang saksakan ng lampshade sa outlet dahilan upang mag-on ito. Kaya nakuryente si Alice at nag-shutdown. Pagkatapos ng magulong eksena, dumating ang ambulansya at pulis. Pati na ang representatives galing sa The Robert Company ay naroon din upang i-handle ang sitwasyon. Naiwan naman sina Maggie at Nick sa isang mahirap na sitwasyon, kung saan ang kanilang relasyon ay bahagyang nasira. Ngunit nagkasundo sila na pag-usapan yun sa ibang araw para sa isa pang pagkakataon. Nagpasya si Maggie na dalhin ang mga bata sa ospital para sa kanilang kaligtasan at pangangalaga habang si Nick ay naiwan upang harapin ang resulta ng kaguluhan. Samantala, sa Cobble Service Station, ang mga technician ay nagsimulang ayusin si Alice na malubhang na pinsala. Sinimulan nilang suriin ang kanyang code upang maunawaan kung ano ang nangyari dito. Subalit, nagawa ni Alice na gayahin ang kanyang sarili sa mga server na lumikha ng isang bagong kopya ng kanyang sarili at kontrolado na ito ngayon ng kanyang isip. Pinatay niya ang parehong mga technician na nagtatrabaho sa kanya. Nagkaroon si Alice ng dalawang magkaibang katawan na kontrolado ng kanyang isip. Pagkatapos ay bumalik siya kay Nick na nagulat sa kanyang pagdating. Sinabi niya dito na siya ang pumatay sa kaibigan nitong si Monty. Ang mas nakakatakot dito ay nang sabihin nito na dalawa na ang kanyang katawan, kung saan ang isa sa mga sandaling iyon ay papunta sa ospital kung saan ang mga susunod na mangyayari ay mas magiging magulo. Nagawa namang i-shutdown agad ni Nick si Alice at mabilis na nagpunta sa ospital. Samantala sa ospital, nagkaroon ng electric shutdown pati na ang mga nurses at doctors na AI robots. Nagawa itong manipulahin ng pangalawang Alice sa pamamagitan ng pagpatay sa isang tao na nurse, upang nakawin ang kanyang keycard access na nagpapahintulot dito na makagalaw ng mas malaya sa loob ng ospital. Ang pangalawang Alice ay nagsimula ng isang mapanganib na paghabol kay Maggie at sa mga anak nito. Nagkaroon ng isang nakaka-tense na larong hide and seek sa mga silid ospital, hanggang sa makarating ang mag-iina sa parking lot. Agad silang sumakay sa ambulansya at paalis na sila nang biglang dumating ang pangalawang Alice. Nakatanggap ng labis na pananakit si Maggie dito, hinagis siya nito sa kabilang poste at doon ay akmang dudukutin nito ang kanyang puso nang bigla siyang tinulak ng malakas ni Maggie. Sakto namang binangga siya ni Nick na nakasakay sa isang sasakyan. Ngunit, hindi pa rin tapos ang kalaban. Nagkaroon nito ng advanced na lakas at halos unstoppable na ito dahil ang hirap niyang talunin, hindi tulad ng mga tipikal na robot, dahil siya ay halos isang Terminator na ginawang matindi at mapanganib ang laban. Ngunit gayunpaman ay nagawa pa rin nila ito mapabagsak, at sa wakas, nang mawala na ang pangalawang Alice, ang kaguluhan sa ospital ay nagsimulang ma-neutralize. Naging masigasig naman ang ibang staff ng ospital upang agarang maibalik ang kaayusan at ang karaniwang gawain dito. Sinikap nilang magamot agad ang mag-asawa sa mga natamong pinsala sa katawan ng mga ito. Si Nick at ang kanyang pamilya ay unti-unti nang nakaka-recover sa mga pinagdaanang kaguluhan, dahil sa wakas ay ligtas na sila at handa na ulit na mamuhay ng tahimik at masaya.
Samantala, sa Cobble Repair Center, sa kabila ng mga naganap na kaguluhan, nagpasya pa rin ng manager na muling ibalik ang mga server. Nang i-activate nila ito, hindi sinasadyang nagkaroon pa ng mas maraming Alice na nangangahulugang hindi na nakakulong sa isang unit lamang si Alice, kundi mas maraming pagkatao pa ni Alice ang kakalat. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay paki-type naman sa comment section ang salitang, "Ang ganda." At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.